Hello, hello, hello. Today mag-install tayo ng BMS sa ating DIY na 100 amp hour na battery. Madami nagtatanong sa atin kung paano daw ba mag-install ng BMS sa ganito or sa ganyang cells. At hindi ko naman sila kaagad nasasagot kasi nga hindi ko naman kayang gawa ng tutorial yung iba't ibang klase ng cells. So, ang goal talaga natin today is ma-explain sa inyo kung paano ba nag-work ang BMS, kung para saan itong mga wires na to, saan kinakabit ang wire na to. Mas madali nyong mag-gets kung paano siya i-install sa cells or sa battery natin. So, magiging super basic etong video natin. So, kung alam nyo na yung pinag-uusapan natin, feel free to skip. Pero kung baguhan ka sa pagbuo ng batteries, maganda na panoorin nyo yung video. So, let's start sa cells natin. Ito yung gagamitin natin. 100 amp hour na LiFePO4 cell. Again, ito yung tinatawag nating lithium cells. At pag pinagkabit-kabit mo yung mga cells na to into one big group, yun yung tinatawag natin battery. So basically, ang battery ay isang group ng cells. At ito naman yung ating busbar. Ito yung ginagamit natin para pagkabitin yung mga cells natin. Usually, isa lang siyang flat na metal. Gawa sa aluminum or sa copper. Kung minsan, ginagamit din natin mga wires lang talaga. Sa pagkabit ng mga cells para makabuo ng battery, may tinatawag tayo na series connection and parallel connection. Kapag series connection, yun ay pinagdudugtong lang natin yung negative ng isang cell sa positive ng isang cell. Like ito, negative to positive. Negative, positive. Negative to positive. Ganyan ang series connection. Kapag parallel naman, pinagko-connect mo lang yung negative sa negative at positive to positive. Ayan. So, eto, nakaparallel to. Eto, naka-series siya. So, kapag nag-series ka ng cells, nag-a-add yung voltage nila. Ang isang cell, ang voltage niya, 3.2. At kapag naka-series na, naging 6.5. Pero kapag nakaparallel ang cells, same lang ang voltage niya, 3.2 pa rin. Pero yung ang power nila, nag-a-add. Kapag series, yung voltage lang ang nag-a-add, yung amp hour niya, same pa rin. Ang nominal voltage ng isang LiFePO4 cell ay 3.2 volts. So, para makabuo tayo ng 12 volts na battery, kailangan natin mag-series ng 4 na cells. Nag-a-add ang voltage pag nag-series tayo, di ba? So, itong 4 na to na naka-series ay isang 100 amp hour na 12.8 volts LiFePO4 battery. Kapag pinarallel lang natin itong 4 na to, magiging 400 amp hour siya, pero 3.2 volts lang. Ang minimum voltage ng LiFePO4 battery ay 2.5 volts at ang maximum voltage niya ay 3.65 volts. So sa 4S battery natin na to, ang minimum voltage niya dapat ay 10 volts at yung maximum voltage ay 14.6 volts. Kaya pag chinek natin yung voltage natin ngayon, 13.17. So within 10 volts at 14.6 volts yung voltage natin, which is tama. At pag napagkabit-kabit na natin yung cells natin, ang next ay yung BMS na or Battery Management System. Based sa name niya, device siya na nagmamanage ng battery natin. So, ano ba talaga ang ginagawa ng BMS? Ang pinaka-importante na ginagawa ng BMS ay pinoprotektahan niya yung cells natin or yung batteries natin para hindi siya ma-overcharge or hindi ma-overdischarge. Yan ang main reason kung bakit tayo gumagamit ng BMS sa mga lithium cells. Kasi, ang lithium cells ay hindi pwedeng na-overcharge or na-overdischarge kasi masisira yung cells nyo. Magbo-bloat yan, mababa yung capacity kapag nangyayari yon. So basically, pwede nyong isipin na mayroong master switch dito sa BMS nyo. At kapag na-detect niya na puno na yung battery or low bat na yung battery, pinapatay niya yung switch para maputol yung connection sa battery. Hindi na siya tuluyang ma-overcharge or hindi na siya tuluyang ma-overdischarge. Yung iba, hindi na naglalagay ng BMS kasi daw, meron naman na daw overcharge protection yung solar charge controller nila, while yung inverter naman nila ay meron din daw over discharge protection. So, which is tama naman, pero ang nakikita lang kasi ng solar charge controller nyo at ng inverter ay yung total voltage ng battery. At isa sa feature ng BMS ay kaya nito i-detect yung individual voltages ng mga cells nyo. Kasi pwedeng 14.6 volts yung total voltage ng battery nyo at yung solar charge controller nyo ay pinuputol niya naman yung pag-charge at 14.6 volts. Pero pag tinignan mo yung voltages ng mga cells mo,
possible na 3.4 volts pa lang yung tatlo, pero yung pang-apat na cell pala ay umabot na sa 4.4 volts, which is sobra na sa 3.65 volts na maximum voltage ng cell natin. So kahit nakikita nung solar charge controller natin na 14.6 volts na yung total voltage ng battery natin, hindi niya alam na yung isang cell natin ay overcharge na pala. So yun yung tinatawag natin na unbalanced na cells ng battery, wherein puno na yung isa while yung iba hindi pa puno. Ganun din sa pag-discharge, pwedeng over-discharge na yung isa while yung iba hindi pa fully discharged. So naaapektuhan na yung battery nyo yan kapag nangyayari na over-discharge at na-overcharge. Pero kung gumagamit ka ng BMS, kaya niyang i-detect yan kung yung isang cell ba ay puno na or yung isang cell ay lobat na. So puputulin niya na yung connection ng load or ng solar charge controller kapag na-detect niya yun na over-discharge or overcharge na yung individual cell. Sa mga ayaw talaga gumamit ng BMS, ang ginagawa nila, nag-i-install ng active balancer para sure na balance pa rin yung cells nila, at kapag 14.6 volts yung voltage na nadidetect ng solar charge controller, basta balance yung cell, okay lang siya. Nag-work naman talaga yun kahit walang BMS. Pero may risk pa rin kasi kapag ganun, kasi yung active balancer, hindi niya naman dinidetect kung over-discharge na or overcharge yung cell. Ang ginagawa niya lang, binabalance niya lang talaga yung mga cells natin. Gagawan din natin ng video yan tungkol sa active balancer, pero ngayon focus muna tayo sa BMS. Pero alam nyo ba na halos lahat ng BMS na gamit natin ngayon ay may balancer din. Yun yung tinatawag nating passive balancer. Hindi siya sing bilis ng mga active balancer, pero kung ang cells mo naman ay properly match, magkakapareho yung internal resistance, yung passive balancer ng BMS natin ay kayang-kaya niya dapat yan i-balance kung nawawala sa balance yung cell. Again, focus lang muna tayo sa BMS installation natin at pag-uusapan natin yung mga balancing na yan sa separate na video. So mag-subscribe lang kayo para ma-notify kayo kapag may bago tayong upload. So yun nga, yung BMS natin ay kaya niyang i-check yung individual voltages ng mga cells natin. At yun ay possible dahil dito sa sense leads or sense wires. At kung minsan tinatawag din nating balance leads kasi nga, yun, pwede nga mag-balance yung BMS natin. So ito yun, yung maraming wires na nakakonect sa BMS natin. Yung bilang ng wires na to ay nakadepende kung ilang cells ang meron sa battery mo. Kung 4S yung battery mo, ang makikita mong wire dyan, gaya nito, ay 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5. Kung 8S, 9 na wires. Kung 16S naman, 17 wires naman yan. So, ang mga wires na to, ang ginagamit ng BMS para ma-sense niya yung voltages ng individual cells natin. So, connected to sa every terminal ng cells ng battery natin. Para ma-visualize nyo kung paano kino-connect to, ganito gawin natin. Let's say, ito yung BMS natin. Ito yung balance leads niya or yung sense leads. Masyadong maliit yung wire. So, set aside muna natin. Para mas maging simple, gamitin natin yung 32650s natin. So, again, isi-series lang natin siya. Habang kino-connect natin, kabit na rin natin yung mga wires. So, eto mga to ay mga voltmeter lang yan. Habang kinakabit natin, makikita nyo yung voltages ng mga cells. Ayan, so 4S battery at yung every voltmeter natin nakakabit sa individual na cells. At ayun, nakikita niya nga yung individual voltages ng cells natin. If bibilangin natin yung wires na nakakabit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong 8 na wires. So, kailangan natin ng 8 na wires para ma-detect yung voltages ng 4 na cells natin. Pero pwede naman natin pagsamahin kasi etong dalawang wires na to. Pwede nyong pagsamahin yan. Isang wire lang, pwede nyo lang ma-detect yung voltages ng 4 na cells natin. At kung bibilangin nyo yan, kapag pinagsama nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Same sa 5 wires ng ating 4S na BMS. Kailangan tama yung order ng pagkabit mo ng wires dito kasi if nagkabaliktad yung pagkabit mo ng wires, let's say yan, nagkabaliktad yung wire na pinagkabit nyo, 3.2 pa rin yung nadidetect pero may isa dito, 6.5 yung nadidetect niya. So, hindi tama yun. So, kailangan talaga tama yung pagkakakabit ng wire para mag-work ng maayos yung BMS. Yung sense leads ng BMS natin ay usually color-coded yan. Para malaman mo kung nasaan ang main negative or yung main positive ng wire. If lahat ng wire dito ay
color red, tapos may isang black. Usually, yung black yun yung main na negative. Tapos, yung nasa pinakadulo, yun na yung main na positive. Kung minsan, lahat naman ay black, tapos may isang pula lang. So, yung pula ang magiging main positive, tapos yung nasa kabilang dulo, yun yung main negative. So, kailangan nyo lang i-verify kung alin ang main negative at main positive sa mga wires na to. Kung sure ka na na yung isa dyan ay main positive or main negative, yung the rest ng wire, sunod-sunod na lang yan kung paano ikakabit. If in doubt, kailangan yung basahin yung manual ng BMS nyo. At importante din na i-verify mo yung markings sa BMS. At huwag ka lang din mag-rely sa kulay. Kasi na-encounter na natin na possible na mali yung kulay ng wires ng BMS. Like ito. If titignan nyo, B negative dito, tapos sa kabilang side, B positive. Kapag nakakabit to, ganyan siya nakakabit, makikita nyo, mali kasi yung black, which is supposedly negative, nakatapat siya sa B positive. So, na-encounter natin to nung gumagawa tayo ng 4S na battery para sa ating NSS dito sa video na to. So, kailangan nyo i-check yung manual ng BMS at markings sa BMS bago kayo magkabit ng wire. Kasi kung minsan, lalo kung yung mga chip na BMS, kung minsan mali yung kulay ng wires sa BMS nila. So, try natin ikabit yung BMS na to. May black dito. So, alam natin ito yung main negative. Sa kabilang side, ito yung main positive. Hindi importante kung saan ka mag-start, kung sa main positive o sa main negative. Basta ang importante, once nag-start ka sa main positive, sunod-sunod lang dapat siya. So, umpisa natin dito. Mag-start ako sa main positive. Ayan. Tapos yung susunod na wire, kunin nyo. Yun yung susunod doon. Kakabit nyo lang sa next na terminal. Susunod na wire. At yung susunod na wire. Ayan. At yung pinaka-last na wire natin sa main na negative yan. So, etong mga wires na to, parang ito yung katumbas ng ginawa natin kanina. Main positive, main negative, tapos sunod-sunod lang yung pagkabit nito sa every terminal. Yun. Para ma-detect niya yung individual voltages ng cells natin. So, ganun lang siya kasimple. Kailangan sunod-sunod lang yung pagkabit nyo para ma-detect niya na tama yung voltages ng mga cells natin. Maganda kung habang kinakabit nyo hindi nakakabit pa to, para lang pwede nyo pang i-double check kung tama ba yung pagkakakabit nyo. Pwede nyo kasing tignan yung voltages na every cell dito para ma-verify nyo kung tama yung pagkakakabit. Like yan, makikita nyo 3.27, tapos move kayo ng isa, 3.27. So, iisa-isahin nyo lang at dapat makita nyo yung voltages ng every cell. After natin makabit yung sense leads, meron pa tayong dalawang wire na dapat ikabit. Ito yung B negative at yung P negative. Ayan. B negative, P negative, B at P. Ito ay para sa mga common port na BMS. Meron yung separate port na BMS. Meron pa siyang C negative. Sa ngayon, ito lang muna pag-uusapan natin. Pero kung gusto nyo ng konting explanation sa C negative, pwede nyo panoorin tong video na to. Explanation kung paano nag-work ang BMS. Panoorin nyo rin po, maganda rin po, dagdag kaalaman sa inyo. So, yung B negative at P negative muna, ikakabit natin. Yung B negative natin, kinakabit yan sa main negative ng battery. So, nangyari ganyan, B negative, ikakabit yan sa main negative dito. Tapos yung P negative, papunta na yan sa negative wire ng load or inverter or sa solar charge controller nyo. Tapos, para makumpleto yung circuit, yung positive wire ng inverter or ng solar charge controller, diretso na dito sa main na positive ng battery natin. So, ganun lang po mag-install ng BMS. Sense leads, tapos B negative, tapos yung P negative, papunta na yan sa load. Positive ng battery, papunta na rin yan sa load or sa solar charge controller. Again, kailangan mo lang malaman kung paano yung pagkakabuo ng battery mo. Itong dinemo natin ay naka-series ng straight yung cells. Pinili ko rin to para mas madali nyong ma-visualize kasi sunod-sunod lang siya. Kasi nga, yung wire natin kailangan sunod-sunod lang din. Pero kapag gagawa tayo ng battery, usually, ganito ang makikita nyo. Kailangan mo lang sundan yung bus bars. Dito, ito yung main negative natin. Ito yung main negative. Main positive. Ito yung main positive. Dito dapat nakalagay yung bus bars.
Ito yung mga bus bars natin. So susundan nyo lang yan. May negative, first na bus bar, second, third na bus bar, main positive. So imbes na straight siya, lumiko-liko lang para lang mas compact. If ganito naman yung battery nyo, halos ganun din. Tingnan nyo. Ito yung main na negative, bus bar, bus bar, bus bar, main positive. So kailangan nyo lang sundan yung flow kung paano nakabit yung batteries nyo. Kapag may mga nakaparallel ka ng mga cells, like gusto mo 12 volts tapos 200 amp hour, so magpaparallel ka ng dalawa, ang mangyayari parang nakakonect dapat ng ganito, nakaparallel, ititreat mo lang yung nakaparallel na cells as a single cell. Ganun kasi ang mangyayari kapag nakaparallel na, parang isang malaking cell na lang siya. Nung ginagawa natin yung battery na replacement para dun sa NSS na power station natin, may nagtanong sa akin kung bakit hindi daw dumaan yung main positive ng battery natin papunta sa BMS. Kasi may diagram tong BMS na to, kinonect nila yung main positive ng battery papunta dito sa BMS. Pero ang ginawa ko, kumonect na ako direkta sa battery, papunta na siya diretso sa power station. So bakit hindi ko sinunod yung diagram nun? Kasi kung titignan nyo dito dapat nakakonect yung inverter or load natin sa P positive ng BMS. Ayan. Tapos yung main positive ng battery natin, dapat dito nakakonect sa B positive. Pero pag i-check nyo yan, magkakonect lang yung P positive tsaka B positive. So para sa akin, wala nang point na padaanin siya dito. Kasi ang kailangan lang naman talaga ng BMS para maputol niya yung connection ng solar charge controller or ng load natin ay isang wire lang talaga. At yung wire na yun ay yun yung negative wire natin. Kasi kung titignan nyo yung diagram, B negative, papunta siya sa negative ng battery. Tapos yung P negative, papunta siya sa load natin. Again, para sa mas technical na explanation, panoorin nyo yung video na to, mas maiintindihan nyo. Pero basically, sa loob ng BMS natin may MOSFET, eto. At once na na-detect ng BMS na puno na yung battery or isa sa cells puno na or nalolobat na or over discharge na, ito-turn off niya tong MOSFET na to at mapuputol na yung flow ng kuryente. Kasi yung flow ng kuryente mula sa B negative dadaan sa MOSFET papunta dito sa P negative. So once na tinurn off niya tong MOSFET na to, wala nang connection yung B negative natin at P negative natin. Wala nang magfo-flow na kuryente. So again, mas detailed na info, panoorin nyo yung video na to. Now, gawin na natin talaga itong 100 amp hour na battery natin. Ang gagamitin nating BMS ay itong 100 balance BMS. Ito ay gawa rin ng DALI. At ito ay 4S to 8S na BMS. So, pwede siyang 4S at up to 8S na battery. Most of the time, yung mga BMS natin, like ito, 8S din siya. Pero sa 8S mo lang siya magagamit. Ito pwede siya sa 4 up to 8S. So pag ganito na BMS ang gagamitin mo, yung sense leads niya ay 9 na wires din. Pero ang kailangan lang talaga natin dito ay yung 5. At walang pula, pero merong black dito. So alam natin, ito yung main na negative natin. So kakabitan ko lang ng mga terminal lugs para madali siyang ikabit. Ayan. Sa BMS na to, mas maganda mag-start sa may negative kasi yung extra na wire sa dulo, hindi natin gagamitin yan. Ito lang, mag-start tayo sa may negative. May negative na wire, papunta sa may negative ng battery. Tapos sunod-sunod na lang. Yung susunod na wire, ayan, sundan nyo yung mula sa may negative, papunta dito. Ito yung unang bus bar. Kahit saan mo ikabit dito kasi pare magka-connect lang naman yan. Ito ko siya ikakabit. Then next na wire. So from here, saan yung susunod? Ito. Next ulit. From here, ayun. And then yung pinakahuli, ito. Since sa BMS na to ay 4 to 8S siya, meron siya extra wire dito. Ito, B positive. Natin yung connector niyan. Ito, B positive. At
yung wire na yan, ikakabit yan dito sa main positive ng battery natin. So sa ibang BMS, katulad nito, wala siyang B positive na wire. Para dito lang yun. At saan kaya natin ito ikakabit? Kabit ko lang yung mga tornilyo niya. So siya i-tape dito. Hindi to permanent. Pagkagawa ko ng battery, lalagyan ko talaga to ng case. For demo purposes lang to. Yung B negative natin, kabit natin sa main negative. At once connected na yan, pwede na natin ikabit itong mga to. Kakabit na natin yung sense leads natin dito. Tapos yung B positive natin dito. Umilaw na, kulay green. At yung extra wire, pwede nyo i-cut or itago nyo na lang. I-roll na lang siguro natin. Kasi hindi na natin ito gagamitin. Mas maganda i-retain nyo na lang at huwag nyo putulin. Kasi pwede nyo siyang gamitin nga sa 8S if mag-upgrade kayo ng battery. Nag-red siya. Most likely kapag dali ang BMS nyo tapos hindi siya biglang nag-work, ay kailangan nyo kasing ikabit yung temperature sensor. NTCA or NTCB. Isa lang yung kasama niya. So most likely sa NTCA natin ikakabit. Ayun. At nung kinabit natin, bigla na siya nag-red. Sa mga smart BMS kasi, kailangan nakakabit to. Kasi ang Life PO4 ay hindi siya dapat ginagamit kapag freezing yung temperature. At kapag hindi nakakabit tong temperature sensor niya, ang nadi-detect niya ay negative. So, iisipin niya ay nag-freeze na yung temperature ng battery. Kaya magre-red to, ma-disable yung BMS. So, kapag buo na siya, dapat ang pagkakabitan nyo na kung meron kayong terminal block or terminal post para sa battery, ikakabit nyo yun dito sa main positive at yung negative palabas ng battery ay dito sa P negative. Kung iti-test natin, dapat meron na tayo makikita ang voltage sa main positive, main negative. 13.17 volts. Check natin kung yun ba yung voltage ng battery natin. 13.17. So, okay. So, ayan po, pwede na gamitin itong battery na to. Tapos, eto pala, yung BMS na ginamit natin dito, ay gagawa natin ng separate na video to kasi eto yung 100 balance BMS ng Dali. Ang sabi nila, meron na tong active balancer na 1 amp. So, iti-test din natin yan kung maganda ba siyang replacement sa ibang BMS natin if gusto natin na may active balancer na. So, ayun po. Hopefully, alam nyo na kung paano gumawa ng sarili nyong battery, kung paano mag-install ng BMS sa kahit anong pang cells na gagamitin nyo. Kapag may katanungan pa po kayo, leave lang po ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!